May mga pagkakataon sa buhay na ang isang maling desisyon ay sapat na para tuluyang magbago ang lahat. Nang mga panahong pakiramdam ko ay unti-unti na akong nagiging estranghero sa sarili kong asawa. Hindi ko namalayang papalapit na pala ako sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Sa pawn shop kung saan po ako nagtatrabaho, sanay akong makakita ng mga taong nagsasangla ng kanilang mga alahas dahil sa matinding pangangailangan. Ngunit hindi ko inakala na darating ang araw na ako rin ay haharap sa pinakamatinding kagipitan ng buhay ko. Akala ko nung una, isa lamang itong simpleng pagkakamali. Isang gwardyang nagpakita ng malasakit at isang asawang naghahanap ng atensyon. Ngunit paano kung maging dalawa sila? Ang una ay naging malapit sa akin dahil sa aming mga lihim na pag-uusap. Ang ikalawa naman ay ginamit ang aking lihim upang kontrolin at takutin ako. Doon nagsimula ang magulong kabanata ng buhay ko kasama ang dalawang gwardyang araw-araw kong nakakasama sa trabaho. Akala ko nga ay maitatago ko ang lahat habang buhay. Ngunit hindi ko alam na bawat lihim ay may araw ng pagbubunyag. At ang katotohanan iyon ang tuluyang sisira sa aking pamilya. Magandang araw po sa inyo, Miss Kay, at sa lahat po ng listeners ng channel mo. Ako nga po pala, si Selena, 27 years old. Kung titingnan mo ko mula sa labas, sasabihin mong nasa akin na ang simpleng buhay na pinapangarap rin ng marami. May regular akong trabaho bilang kahera at appraiser sa isang kilalang pawn shop dito sa amin. May asawa akong si Mark na isang lineman. Pero ang totoo, Miss Kay, ang buhay mag-asawa ay hindi parang teleserye na laging may spark. Sa nakalipas na ilang taon ng pagsasama naming dalawa, naramdaman ko ang unti-unting panlalamig ng aming pagsasama. Si Mark ay madalas nang pagod, laging panggabi ang shift at kapag nandoon naman sa bahay ay tulog o kaya naman ay nakatutok sa cellphone. Sa kabilang banda, ang buhay ko sa pawn shop ay umiikot sa 4 na sulok ng salamin at bakal. Araw-araw humaharap ako sa iba't ibang tao. May mga gipit, may mga nagagalit, at may mga nagmamakaawa pa. Ang tanging pareho sa bawat araw ko ay ang pinto ng sanglaan at ang mga taong nagbabantay dito. At doon, Miss Kay, nagsimula ang lahat. Si Ramil ang night shift na guard ng pawn shop. Pero madalas kaming nagpapang-abot sa umaga kapag late ang kapalitan niya. Siya ay 32 years old na po. May magandang katawan na halatang galing sa hirap ng trabaho at may mga matang laging nakangiti tuwing dumarating ako. Sa simula, ang ugnayan namin ay tipikal na, "Magandang umaga, Ma'am Selena." Sabay abot niya ng logbook. Isang Martes ng umaga. Pagpasok ko, nakita kong abala si Ramil sa pag-aayos ng sirang electric fan sa tabi ng silya ko. "Pasensya na, Ma'am Selena. Medyo mainit na kasi dito sa pwesto mo kaya sinubukan ko na munang ayusin to bago ka dumating." Wika ni Ramil na may bakas ng pag-aalala sa boses habang nagpupunas ng noo gamit ang isang malinis na tuwalya. "Naku, Ramil, salamat ah. Hindi mo naman na trabaho yan pero pinagtiyagaan mo pa." Sagot ko naman habang inilalagay ang bag ko sa ilalim ng counter. "Ayos lang, ma'am. Ayaw ko namang mainitan ka habang nagtatrabaho ka." Sabay abot niya na rin sa akin ng isang baso ng mainit na kape. "Inumin niyo muna to habang hindi pa dumarating yung mga customer." Ang init ng lagayan ng kape ay dumampi sa aking mga palad, Miss Kay. Ngunit ang simpleng pag-aalala niya
ang lalong nagbigay ng init sa aking puso. Sa ilang taon naming pagsasama ni Mark, matagal ko nang hindi nararamdaman ang ganung uri ng pag-aaruga at atensyon. Simula sa araw na iyon, ang simpleng batian ay naging mahabang kwentuhan sa mga sandaling walang customer. Nalaman kong hiwalay sa asawa si Ramil at nagpapadala ng pera sa kanyang anak sa probinsya. Ako naman, unti-unti kong naibukas sa kanya ang kalungkutan ko sa buhay. Ang kawalan ng pansin ni Mark, ang pakiramdam na isa lamang akong kasangkapan sa bahay na tagaluto at tagalaba na lamang. Kung ako ang asawa mo, si Lina, hindi kita pababayaan ng ganyan. Napakaganda mo kaya para baliwaliin lang. Bulong ni Ramil isang hapon habang nag-aayos ako ng mga dokumento malapit sa counter. Ang pagtawag niya sa pangalan ko ng walang ma'am ay nagpatindig ng balahibo ko noon, Miss Kay. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa mangyari na nga ang unang pagkakamali ko sa buhay ko. Araw noon ng Sabado. Nag-overtime ako para sa buwan ng inventory. Kami lang ni Ramil ang naroon, kasama ang nakakabing katahimikan ng saradong pawn shop. Habang nagbibilang ako ng mga alahas sa loob ng ballroom, pumasok si Ramil para ihatid ang huling pirma ng security checklist. Akala ko ay aalis na siya, pero nanatili siya sa aking tabi. Si Lina, mahina niyang tawag. Nang mapalingon ako, nagtagpo ang aming mga mata. Walang maraming salita. Ilang sandali kaming parehong natahimik na para bang pareho naming pinipigilan ang damdaming matagal nang gustong kumawala. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi ako agad umiwas. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang taong tunay na nakapansin sa akin, Miss Kay. Hindi bilang asawa o empleyado, kundi bilang isang babaeng may damdamin. At doon tuluyan kong naibigay ang sarili ko sa kanya, Miss Kay. Mula noon, naging lihim ang paglapit namin sa isa't isa. Kapag nagkakataong kami lang ang naiiwan sa trabaho, nagkikita po kami sa mga bahagi ng stockroom na hindi abot ng CCTV camera. Doon kami nagkakaroon ng pagkakataong makapag-usap at mailabas ang mga damdaming matagal naming tinatago. Sa bawat ganoong sandali, lalo kong nararamdaman na muli akong nabubuhay. Na may halaga pa rin ako at may isang taong nakikita ang pagkataong matagal ko nang inakalang nawala. Ngunit ang hindi ko alam, ang sikretong ito ay may kaakibat o may kakambal na bagong komplikasyon. Pagpasok ng sumunod na buwan, inilipat si Ramil sa ibang branch para sa isang pansamantalang deployment. Ang ipinalit sa kanya ay isang mas batang si Q, si Jason. Si Jason, Miss Kay, ay 24 years old pa lamang po. Matangkad, maputi para sa isang gwardya, at may tindig na tila ba galing sa militar. Kung si Ramil ay tahimik at mapag-alaga, si Jason naman ay mapangahas. Punong-puno ng kumpiyansa at may kakaibang presensyang mahirap baliwalain sa tuwing nagkakaharap kami. Noong una, pilit kong pinapanatili ang distansya. Ang puso ko ay nakay Ramil pa rin madalas. Nakachat ko tuwing gabi kapag tulog na ang asawa ko. Pero mahirap iwasan ng isang lalaking tulad ni Jason na hayagang nagpapakita ng interes. Ma'am Selena, may dumi kayo sa mukha. Sabi ni Jason isang umaga habang nag-aabot ako ng susi ng main gate. Bago ako makailag, naramdaman ko ang kamay niyang dumampi sa aking pisngi. Hindi yon dumi. Alam kong sinadya niya. Tiningnan ko siya ng masama, pero nginitian lang niya ako ng nakakalokong ngiti. Huwag kang mag-alala, ma'am. Alam kong sikreto niyo ni Ramil. Bulong niya na kinamutla ng buo kong pagkatao. Parang huminto ang ikot ng mundo ko noon, Miss Kay. Paano niya nalaman?
May nakita ba siya? O sadyang mapagmasid lang si Jason bago pa siya tuluyang mailipat dito? Anong ibig mong sabihin? Pagtatanggi ko, bagamat nanginginig ang aking boses. Humakbang paitaas si Jason. Inilapit ang kanyang muka sa grills ng counter na naghihiwalay sa amin. May mga bagay na hindi natatago ng stockroom door, Selena. Lalo na kung ang nakaraang guard ay sadyang nag-iiwan ng logbook na bukas. Pero huwag kang matakot. Wala naman akong pagsasabihan eh. Save ang sekreto mo sa akin. Basta maging mabait ka lang din sa akin. Ang takot na nararamdaman ko ay unti-unting nahaluan ng isang kakaibang kaba. Ang banta ni Jason ay hindi paninira, kundi isang imbitasyon. Isang imbitasyon na pumasok sa isang mas malalim at mas mapanganib na laro. Habang nakaupo ako sa aking mesa, tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin ng pawn shop, napagtanto ko na wala na ako sa ligtas na pampang. Ang dalawang lalaking nagbabantay sa kaligtasan ng mga ginto at pera sa sanglaan ay ang siya ring mga lalaking unti-unting nagnanakaw sa natitira kong katinuan at katapatan bilang asawa. At ang mas nakakatakot, Miss Kay, hindi ko alam kung gusto ko pa bang magpaligtas. Ang mga sumunod na araw matapos ang pagbabanta ni Jason ay tila isang walang katapusang bangungot na may kasamang kakaibang kilabot. Sa tuwing papasok ako sa pawn shop, ang unang sumasalubong sa akin ay ang nakakalokong ngiti niya sa may pintuan. Hindi ko alam kung paano ako mag-aaksyon. Gusto kong magsumbong sa management pero ano namang sasabihin ko? Na alam niya ang relasyon namin ni Ramil. Kung gagawin ko yun, ako rin ang hihilahin niya pababa. Mawawalan ako ng trabaho. At higit sa lahat, mawawasak ang pangalan ko kay Mark. Gabi-gabi, Miss Kay, kapag natutulog si Mark sa tabi ko pagkatapos ng kanyang nakakapagod na shift bilang lineman, nakatitig lang ako sa kisame. Kinakain ako ng konsensya, hindi lang dahil kay Ramil, kundi dahil sa bagong banta na dala ni Jason. Isang gabi nga, nag-vibrate ang cellphone ko. Akala ko ay si Ramil, nakasalukuyang nasa kabilang branch at abala rin sa trabaho. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang isang hindi kilalang numero sa Viber. Magandang gabi, Selena. Ang ganda mo kanina habang nagbibilang ka ng pera. Sana mas maging mabait ka na sa akin bukas ha. Huwag ka nang masungit. Kasunod nito, Miss Kay, ang isang larawan ko na kinuha mula sa labas ng glass window ng pawn shop habang abala ko sa pagtatrabaho. Nabitawan ko ang cellphone sa aking dibdib. Paano niya nakuha ang numero ko? Bigla kong naalala na bilang security guard, may access siya sa emergency contact list na nakapaskil lamang sa likod ng pintuan ng office. Kinabukasan, pumasok ako na may mabibigat na hakbang. Sinalubong ako ni Jason na tila walang nangyari. Magandang umaga, Ma'am Selena. Formal niyang bati dahil may nakasabay akong customer na papasok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap. Puno ng pananabik at kapangyarihan. Nang sumapit, Miss Kay, ang tanghalian, umalis ang kasamahan kong tagatimbang ng ginto para bumili ng pagkain. Naiwan kaming dalawa ni Jason sa loob. Sinamantala niya ang pagkakataon. Pumasok siya sa loob ng restricted area. Isang bagay na bawal sa mga guard maliban kung may emergency. Tumayo siya sa mismong likuran ng upuan ko. Nakita mo ba yung message ko kagabi? Bulong niya. Napakalapit ng kanyang mukha sa aking tenga at amoy na amoy ko ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Jason, pakiusap naman, umalis ka dito. Bawal ka sa loob at huwag mo na akong i-text, pwede ba? Kung hindi, isusumbong kita sa agency mo. Matigas ngunit nanginginig kong sabi. Tumawa siya ng mahina. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ko. Isusumbong? O di sige, gawin mo. Pero bago nila ako matanggal, sisiguraduhin kong matatanggap ng asawa mo ang mga screenshot ng chat niyo ni Ramil. Alam mo ba na bago umalis si Ramil, naiwan niya yung lumang tablet niya na nakalagin ang account niya sa guardhouse.
Marami akong nabasa si Lina. Hindi lang isa, sobrang dami. Napasinghap ako. Doon ko napatunayan na hindi lang hinala ang alam ni Jason. Hawak niya ang alas. Ano ba talagang gusto mo sa akin Tanong ko. Tuluyan nang nanghina ang aking depensa. Nagsimula nang mamuo ang luha sa aking mga mata dahil sa takot at kahihiyan. Tinitigan niya ako ng diretsyo, punong-puno ng kumpiyansa. Simple lang. Malamig niyang sabi. Kung nagawa mong magtiwala kay Ramil, gusto ko bigyan mo rin ako ng pagkakataong mapalapit sa iyo. Kapag tumanggi ka, alam mo nang mangyayari. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa sitwasyong unti-unting sumisikip sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang maghapon. Ang utak ko ay naglalaban. Sa isang banda, galit na galit ako Miss Kay kay Jason. Sa kabilang banda, may isang bahagi ng pagkatao ko. Isang madilim at bawal na bahagi ang nakakaramdam ng kakaibang excitement. Si Jason ay bata pa. Gwapo rin. At may kakaibang bagsik na iba sa banayad na pagmamahal ni Ramil o sa malamig na pakikitungo ng mister ko. Noong Biyernes ng hapon, bago mag-close ang pawn shop, nagkaroon muli kami ng pagkakataong magkausap. Ang kasamaan ko ay maagang umuwi dahil masama raw ang pakiramdam. Kami na naman ang naiwan para mag-lock ng bolt. Habang nilalagay ko ang mga tray ng alahas sa loob ng bakal na cabinet, pumasok si Jason. Sa pagkakataong yon, hindi ko na siya sinita pa. Alam ko na ang dahilan ng pagpunta niya. Isinara niya ang mabigat na pinto ng ballroom at bahagyang dumilim ang paligid dahil ang maliit na fluorescent lamp na lamang ang nakabukas. Takot ka pa rin ba sa akin? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Tinanggal niya ang kanyang security cap at nilapag sa ibabaw ng safe. Gagawin mo ba talagang banta mo kung hindi ako papayag? Mahinang tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sandali niya akong tinitigan bago nagsalita. Nasa iyo ang desisyon si Lina. Alam mo nang maaaring mangyari kapag tumanggi ka. Para akong naipit sa isang sitwasyong wala nang madaling takasan. Hindi ko alam kung alin ang mas matimbang. Ang takot na mabunyag ang lihim ko o ang mabigat na konsensyang unti-unti nang dumudurog sa pagkatao ko. Lumipas ang ilang sandaling punong-puno ng katahimikan. Sa loob ng silid na puno ng ginto at mga alahas, gumawa ako miski ng isang pasyang alam kong pagsisisihan ko habang buhay. Muli, sa pangalawang pagkakataon, nagawa kong magtaksil sa asawa kong si Mark. At sa ibang lalaki naman. Mula noon, lalo pang naging magulo ang aking isip. Ang mga maling desisyon nagsimula bilang pagtakas sa kalungkutan ay unti-unting naging tanikala na lalo lamang humihila sa akin pababa. Habang ang aking asawa ay wala pa ring alam sa lahat ng nangyayari. Natapos ang hapon na may kasunduan kami ni Jason. Isang lihim na kasunduan na walang nakakaalam. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang aming lihim na pagkikita sa loob at labas ng pawn shop. Nagagawa naming magkita ng lihim malapit sa terminal tuwing day off ko, gamit ang dahilan na may seminar ako o kaya ay bibisita ako sa mga kaibigan ko. Unti-unti nawawala ng takot ko kay Jason miski. Ang takot ay napalitan ng saya sa piling niya. Ang kanyang kabataan at lakas ang nagbibigay sa akin ng bagong sigla na matagal nang nawala sa buhay ko. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng pagbawi ng utang. Isang umaga ng Lunes, pumasok ako sa pawn shop na may dalang matamis na ngiti. Iniisip ko si Jason dahil magkasama kami nung nakaraang Sabado. Ngunit pagpasok ko Miss Kay sa pinto, hindi si Jason ang nakatayo sa guard post. Ang uniforming asul at puti ay suot ng isang pamilyar na pangangatawan. Nang lumingon ng gwardya, halos mabitawan ko ang aking bag. Si Ramil Miss Kay. Nakatayo siya doon, may bit-bit na malawak na ngiti
at muling nagbalik mula sa kanyang pansamantalang deployment. Surprise, Selena. Nagmakaawa na ako sa agency na ibalik ako rito eh. Namiss talaga kita ng sobra. Masigla niyang wika habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Naramdaman ko ang biglang paglalamig o panlalamig ng aking mga kamay. Sa likod ni Ramil, nakita ko naman si Jason na lumabas. Bitbit ang kanyang mga gamit para sa kanyang paglipat naman sa kabilang shift. Tumingin sa akin si Jason, sabay kindat at isang makahulugang ngiti na nagpahiwatig na ang totoong gulo ay nagsisimula pa lamang. Nasa isang branch na ngayon o nasa iisang branch na ngayon ang dalawang si Q sa buhay ko. Ang hangin sa loob ng pawn shop ay biglang naging kasing bigat ng timba. Habang nakatayo ako sa pagitan ni Ramil at Jason, naramdaman ko po ang mabilis na pintig ng aking puso. Si Ramil na halatang walang kinalaman sa mga nangyari noong wala siya, lumapit sa akin na may dalang pasalubong na kakanin mula sa lugar kung saan siya na-deploy. Para sa iyo, Selena. Alam kong paborito mo to. Bulong niya habang binababa ang maliit na supot sa aking counter. Ang kanyang mga mata ay tapat at punong-puno ng pananabik. Ang parehong mga matang nagbibigay sa akin ng aliw noong mga panahong pakiramdam ko ay invisible ako sa asawa ko. Ngunit bago ko pa man mahawakan ng supot, lumapit si Jason mula sa likod ni Ramil. Isinuot niya ang kanyang security cap at tiningnan ako ng may nakakalokong ngiti. Swerte mo naman, Ma'am Selena. Mukhang special ka talaga kay Bro Ramil. Mabilis na hirit ni Jason. Ang tono ng kanyang boses ay tila isang biro sa pandinig ni Ramil. Ngunit para sa akin ay isa itong malinaw na babala. Sige Ramil, turn over ko na sa iyo ang logbook at ang susi. Mauna na ako, Ma'am Selena. Magkita na lang tayo sa susunod. Sa pag-alis ni Jason, Miss Kay, nagpakawala pa siya ng isang mabilis na kindat na ako lang ang nakakita. Naiwan akong tulero. Paano ko haharapin si Ramil nang hindi niya napapansin ang pagbabago sa akin? At paano ko pipigilan si Jason na gumawa ng eksena na pwedeng sumira sa aming lahat? Naging impyerno para sa akin, Miss Kay, ang mga sumunod na linggo dahil sa bagong schedule ng agency. Dahil sa kukulangan ng tao, ginawang pabago-bago ang shift ng dalawa. May mga araw na si Ramil ang pang-umaga at si Jason ang panggabi. May mga araw namang nag-aabot sila ng oras sa kalagitnaan ng hapon para sa overlapping shift. Doon ka nakita kung gaano kadelikado ang larong pinasukan ko. Isang Huwebes ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga remittance form, napansin kong nag-uusap ang dalawa sa may guardhouse. Dahil bukas ang maliit na bintana ng counter, naririnig ko ang bahagi ng kanilang kwentuhan. Alam mo, bro, iba talaga kapag ang babae may asawa na naghahanap ng kalinga. Marahang sabi ni Ramil habang nagkakape. May lalim magmahal, subok na sa buhay. Napahinto ako sa pagsusulat. Bumilis ang tibok ng puso ko. Napatigil ako. Kinabahan ako. Teka, sinawalat na ba ni Ramil ang tungkol sa amin? Ngumiti naman si Jason at sumagot. Totoo yan, bro. Minsan nga, sapat na yung kaunting atensyon lang para mapalapit yung babae sa'yo. May kakilala nga akong ganyan dito eh. Napakalapit lang. Dagdag pa ni Jason. Pagkasabi niya noon, napatingin siya sa salamin ng pawn shop. Sa refleksyon nito, nagtama ang aming mga mata. Bahagya siyang ngumiti na para bang may mensaheng ako lang ang nakakaunawa. Nanginginig ang kamay ko at muntik ko nang mabitawan ng ballpen. Alam kong sinasadya niya ang bawat salitang binibitawan upang ipaalala sa akin na hawak pa rin niya ang lihim ko. Gusto kong lapitan siya at patigilin, ngunit hindi ko naman magawa. Nandoon ang mga customer, ang mga kasamahan sa trabaho, at ang CCTV na nakatutok sa bawat kilos namin. Kaya naman nanatili akong tahimik, pilit tinatago ang takot na unti-unti nang bumabalot sa buong pagkatao ko.
Hindi nagtagal, naging mas mapilit si Jason, Miss Kay. Hindi na siya nakontento sa mga text at Viber message tuwing gabi. Isang hapon, habang si Ramil ay nasa labas para bumili ng pananghalian namin, pumasok si Jason sa loob ng pawn shop kahit hindi niya shift. May dala siyang resibo na kunwari ay may itatanong tungkol sa isang sangla. Ano na naman ba, Jason? Bakit ka ba nandito? Baka mamaya makita ka ni Ramil. Pabulong kong sabi habang kunwari sinusuri ang papel na daladala niya. Miss na kita, Selena. Isang linggo na nga kitang hindi nakakausap ng maayos eh. Halatang may selos ang kanyang boses. Nababaliw ka na ba? Ayoko na ng gulong to, natatakot na ako. Kung ganoon, di magkita tayo bukas ng gabi. Sabihin mo sa asawa mo na may late inventory kayo. Kapag hindi ka dumating, alam mo nang mangyayari. Malamig niyang sabi habang marahang tinatapik ang kamay kong nakapatong sa counter. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng pawn shop. Pumasok si Ramil, bitbit ang 2 balot ng ulam. Agad na napaatras si Jason at nagkunwaring normal ang lahat. Salamat, Ma'am Selena. Sige po, at least alam ko na. Sabi niya bago lumingon kay Ramil. Oh, bro Ramil, nandun ka na pala. Nadaan lang ako, nagtanong ako tungkol sa tubo ng alahas ng nanay ko. Tumingin lang si Ramil nang may bahagyang pagtataka. Para bang may napapansin na siyang kakaiba sa kinikilos ni Jason. Ngunit dahil sa likas na kabaitan, hindi na niya yon pinalaki pa. Sige. Selena, kain na tayo. Aya niya sa akin. Nang makaupo kami sa maliit na pantry sa likod ng pawn shop, halos hindi ko malunok ang pagkain ko. Habang tahimik na kumakain si Ramil, ramdam ko ang bigat ng lihim na matagal ko nang pilit tinatago. Sa labas ng pawn shop, Miss Kay, naghihintay ang asawa kong si Mark. Na unti-unti na rin nagiging mapaghinala dahil sa madalas kong pagkabalisa at pagkawala sa sarili tuwing nasa bahay. Dumating ang gabi ng Biyernes, ang araw na tinakda ni Jason. Pilit akong gumawa ng dahilan kay Mark. Sinabi kong may audit ang main office at baka hating gabi na ako makauwi. Si Mark na pagod din mula sa kanyang trabaho sa kumpanya ay tumangulang. Bagaman napapansin na niya na parang may kakaiba na sa akin. Napansin ko rin ang matagal niyang pagtitig sa akin bago ako umalis ng bahay noon. Nagkita kami, Miss Kay, ni Jason sa dati naming tagpuan. Sa loob ng tahimik na silid na iyon, muli niyang pinaalala ang kapangyarihang hawak niya sa akin. Ang bawat salita niya ay tila nagpapatibay sa tanikalang matagal na niyang kinadena sa aking konsensya. Hindi na yon pagtakas sa lungkot. Isa na lamang yung pasyang ginagawa ko dahil sa takot akong mabunyag ang lahat. Alam mo, Selena, napakarami mong sikreto. Malamig niyang sabi, pero huwag kang mag-alala. Hanggat sinusunod mo yung mga gusto ko, mananatiling lihim ang tungkol sa inyo ni Ramil, pati na rin ang tungkol sa ating dalawa. Wala akong naisagot. Tahimik lang akong umalis pagkatapos. Dala ang bigat ng konsensya at ang pangambang unti-unti nang sumisira sa pagkatao ko. Nung makauwi ako ng madaling araw, sinalubong ako ng madilim na bahay. Ngunit pagpasok ko sa may sala, nakita ko si Mark na nakaupo sa may sofa. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Gabi na, Selena. Ganyan ba talaga katagal ang audit ng pawn shop? Tanong niya sa malamig at walang emosyong boses. Oo, Mark. Marami kasing kailangang i-review sa mga alahas eh. Pagsisinulin ko na lang habang iniiwas ang aking tingin. Dali-dali akong pumasok sa banyo habang umaagos ang tubig mula sa may shower. Hindi ko mapigilang isipin kung hanggang kailan ko pa maitatago ang lahat. Doon ko tuloy ang napagtanto, Miss Kay, na ang buhay ko ay isa ng malaking ticking time bomb. Nasa paligid ko ang 3 lalaking may mahalagang papel sa buhay ko. Si Mark na aking asawa, si Ramil na naging simula ng lahat, at si Jason na patuloy na ginagamit ang aking mga lihim laban sa akin.
At ang bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko, Miss Kay, ay papalapit na ako ng papalapit sa katotohanan. Sa huling yugto ng aking lihim, bago mabunyag ay nagsimula to isang Sabado. Ang pinakamataong araw sa pawn shop. Ang tensyon sa pagitan ni Ramil at Jason ay hindi na maitatago. Si Ramil na dati ay palaging nakangiti ay naging tahimik at mapagmasid. Napansin na niya ang mga pasimpleng nakakalokong tingin ni Jason sa akin at ang aking tila pagkailang o pagkailag sa tuwing lumalapit sa akin si Jason. Sa kabilang banda, ang asawa ko, Miss Kay, ay tuluyan nang nagbago. Hindi na siya yung asawang walang kibo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng paghihinala. Sa tuwing tumutunog na yung cellphone ko, tititigan niya ako ng matagal. Tila naghihintay ng isang pagkakamali ko. Ang tali na nakapulupot sa leeg ko ay unti-unti nang sumisikip. Isang araw, katatapos lang namin mag-remit ng pera para sa huling pick-up ng armored car. Ang kasamahan kong tagatimbang ay nauna nang umuwi. Kaya muli akong naiwan mag-isa sa counter upang mag-ayos ng mga huling resibo. Si Jason ang naka-duty sa loob habang si Ramil naman ang nakatalaga sa labas. Ngunit nung umalis ng armored car, pumasok si Ramil sa loob para ibaba ang logbook. Hinding-hindi ko inaasahan ang sumunod na eksena. Pumasok si Jason sa restricted area ng counter. Isang bagay na paulit-ulit na lang niyang ginagawa. Sa pagkakataong to, hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Selena, mag-usap nga tayong dalawa. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kagabi? Nakikipagbalikan ka ba sa matandang sikyong yon? Asik niya. Ang boses ay punong-puno ng selos at galit. Pwede ba, Jason? Bitawan mo nga ako. Pabulong kong sabi. Pilit binabawi ang aking kamay. Nasa labas lang si Ramil, ano ba? Wala akong pakialam kay Ramil. Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga sa amin ang mas gusto mo? Pumili ka ng isa lang. Yung si Q ba na yon? O yung asawa mong walang kwenta? Mapangas niyang hamon. Hindi namin namalayan na nandun na pala si Ramil. Nakatayo at narinig niya ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Ang kanyang muka ay nagpalit mula sa pagkagulat patungo sa matinding galit. Ang tapat at mapag-alagang lalaki na nakilala ko ay biglang nawala. Lumapit siya ng mabilis at marahas na hinila ang balikat ni Jason pataas. Ayop ka? Kaya pala ibang kilos mo. Sigaw ni Ramil, sabay pakawala ng isang malakas sa suntok na tumama sa panga ni Jason. Napasandal si Jason sa bakal ng pawn shop. Nagdulot ng malakas na kalabog yon na parang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bakit, Ramil? Akala mo ba ikaw lang ang lalaki sa buhay niya? Nakangising bawi ni Jason habang nagpupunas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Tumayo siya at hinarap si Ramil. Ginamit ka lang din niya para takasan ang asawa niya. At nung umalis ka, ako naman yung nalapitan niya. Tanungin mo pa siya. Wika ni Jason. Totoo ba, Selena? Baling sa akin ni Ramil. Ang boses ay nanginginig sa matinding sakit at pagkabigo. Lahat ng sinabi ko sa'yo, lahat ng pinagsamahan natin, laro lang ba sa'yo yun? Hindi ako nakapagsalita. Ang mga luha ko ay tuluyan ng umagos. Nakatayo ako sa gitna ng dalawang lalaking nag-away dahil sa aking mga kasalanan. Habang ang mga alahas at ginto sa paligid namin ay tila naging saksi sa aking tuluyang pagkalantad. Bago pa man magpang-abot muli ang dalawa, biglang may pumasok. Akala ko kung sino. Akala ko yung manager namin na nakalimot lang ng gamit. Ngunit ang pumasok ay ang taong hindi ko inaasahan na makikita sa mga sandaling yon. Ang asawa ko. Si Mark. Nakatayo ang asawa ko. Suot pa ang kanyang kupas na uniforme sa kanyang kumpanya. Sinusundo yata ako. Hawak niya rin ang aking lumang cellphone na naiwan ko sa bahay nung isang araw.
Ang cellphone kung saan hindi ko nabura yung mga lumang mensahe namin ni Ramil. Tumingin si Mark sa duguan na labi ni Jason, sa galit na mukha ni Ramil, at sa akin na basang-basa ang mukha ng luha. Ang katahimikan ni Mark ay mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw ng dalawang sikyo. Kaya pala, maikli niya lamang nasabi. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi isang malalim at malamig na boses. Kaya pala madalas kang late. Kaya pala hindi mo na ako matitigan sa mga mata ko. Lumapit ako sa kanya. Binaliwala ko sina Ramil at Jason na kapwa natigilan sa pagdating ng aking asawa. Mark, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Pagmamakaawa ko bigla at lumuhod pa ako sa harap niya at tinawakan ng kanyang binti. Ngunit marahan niyang inalis ang aking kamay. Binaba niyang cellphone sa ibabaw ng counter. Wag na, Selena. Hindi na kailangan. Malinaw naman ng lahat. Akala ko talaga nagkulang lang ako ng pera. Kaya talaga ako nagpapakapagod sa trabaho para sa'yo. Pero mukhang hindi pala perang kulang sa'yo. Iba pala. Tumingin si Mark kina Ramil at Jason. Isang tingin ng labis na pagkasuklam. Bago tumalikod at tuluyang lumabas ng pawn shop. Ang tunog ng kanyang mga hakbang papalayo ay ang tunog ng tuluyang pagkawasak ng pamilya ko. Naiwan kaming tatlo sa loob ng saradong sanglaan. Walang nagsalita. Si Jason, nawalan ng kanyang yabang, ay tahimik na kinuha ang kanyang gamit at lumabas na ng walang paalam. Alam niyang bukas, ang kuha ng CCTV sa kanilang pag-aaway ay magiging dahilan ng kanyang agarang pagkasibak sa trabaho at posible pang mademanda. Si Ramil naman ay tumingin sa akin sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Punong-puno ng panghihinayang. Sana hindi mo nala ako dinamay, Selena. Minahal talaga kita ng totoo. Bulong niya bago sinuot ang kanyang sombrero at umalis na rin. Pagkalipas ng isang buwan, Miss Kay, heto ako. Ang sarili ko, nasa isang maliit na inuupahang kwarto, malapit sa bago kong trabaho. Isang maliit na grocery store, malayo na sa pawn shop kung saan naganap ang aking pagbagsak. Sinasampal ako, Miss Kay, ng katotohanan araw-araw. Natanggal ako sa trabaho ko dahil sa skandalo. Iniwan ako ng asawa ko at ang dalawang lalaking nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon ay tuluyang nang naglaho na para bang bula. Ngayon, Miss Kay, nakatitig po ako sa aking refleksyon sa maliit na salamin ng aking kwarto. Wala na ang ganda na pinagmamalaki ko noon. Ang natira na lang ay ang isang babaeng punong-puno ng pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Kay. Binahagi ko lamang to sa inyo upang sana'y makapulutan ng aral at huwag gagayahin. Ito po ang masalimuot na kwento ng aking buhay. Thank you so much, Miss Kay, sa pagpili ngayong araw ng kwento kong ito. God bless po sa inyong lahat.